Nalalapit na nga po mga idol ang media day ng Denver Nuggets kung saan magpa-participate nga dito ang lahat at mga bagong player na kanilang binuo. At bago pagganapin, inumpisahan nga nilang ilabas ang magiging official starting lineup na gagamitin na bubuuhin ni Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon at si Nikola Jokic. Sina Christian Braun at Cam Johnson nga ang pinakabagong player na madadagdag sa kanilang starter. Ngunit sadyang ito lamang ang pinakaunang plano ng Denver Nuggets dahil posible pa nga itong magbago depende sa resulta ng unang mga laro. Alam nga nila na mas lumiit ng gusto ang kanilang starting lineup at nanghina ang depensa sa pagkawala ni Michael Porter Jr. Kaya posibleng gumawa sila ng ilang mga adjustment sa susunod na laro depende sa pangangailangan ng team. Meron naman nga sila mga bagong malalaro na maaring ilagay katulad ni Bruce Brown na magpapalakas lalo ng kanilang depensa. Samantala, kung inyong ang matatandaan bago pa makuha ng Los Angeles Lakers si DeAndre Ayton sa free agency, isa muna si Walker Kessler sa mga naging target ng team. Willing nga sila ditong makipagnegosasyon at isakripisyo ang ilan sa mga player kagaya ni Dalton Keunig. Sinubukan rin naman nilang makipag-reach out sa Utah Jazz simula ng kumalat na balita na available na sa trade si Kessler. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin naman nangyari ang ganitong klaseng trade matapos tanggihan ng Utah Jazz ang naging alok sa kanila ng Lakers. Balak pa rin naman ng Utah na panahon o kunin si Walker Kessler. Ngunit makalipas ang ilang buwan mula nang gawin niya ng Utah Jazz, may lumabas na balita na meron nga pong malaking tsansang umalis lamang si Kessler sa kanilang lineup matapos nitong tanggihan ang kanyang sanang bagong extension sa team. Para nga sa inyong kaalaman, meron nga itong natitirang 1 taon na lamang na rookie contract and since wala siyang kinuhang bagong extension sa Utah Jazz, magiging free agent nga ito. At kapag nangyari yan, siguradong magkakaroon ng Lakers at ibang kupunan na makuha siya sa free agency ng libre. Sa kabilang banda, ginanap na ang media day noong nakarang araw kung saan ipinakita ang pinakabagong lineup sa pangunguna ng kanilang dalawang shooting guard na sina Devin Booker at Jalen Green. Matapos ang ilang pagbabagong naganap sa lineup, sa pag-trade nila kay Kevin Durant at pag-buyout kay Bradley Beal ay silang dalawa ang inaasahang bubuhat sa magiging kampanya. Ayon kina Booker at Green, matapang nga nitong sinabi sa media, gugulatin nilang dalawa ang buong mundo sa maaga nilang pagkuha ng panalo at pag-angat sa standings ng West. Ngunit sa kabila ng mga bantang ito, tila'y wala pa rin naman tiwala sa kanila ang ESPN nang sabihin ng mga ito na isa ang Suns sa mga teams na unang babagsak sa West. Wala rin naman silang expectations sa team na ito dahil inaasahan na hindi sila makakapasok sa playoffs. Kung last year hindi sila naging competitive na merong Kevin Durant, how much more nang bigla silang humina ang lineup sa pagkakaroon nila ng mga bata at inexperienced na player sa kanilang lineup.